Actually may siguro may tumatawag. Kasi ano ko lang po, kasi darating ho ngayon yung box na pinapadali ni Micah. So, baka yan na wala. Kanina pa ako tinatawagan. So, ako kasi ang nakapangalan po doon. Pero unahin ho natin ang salita ho ng Diyos kung paano ho tayo magpamuhay ng naayon sa kalooban ho ng Panginoon. Ito God. Ang aking sa ating devotion ho, pagtitipon sa ulap po. Yun ho ang pamagat ng aking tatalakayin ho sa umagang ito. Puntahan ho natin ang verse Thessalonians 4:17 po. Sabi ho dito, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap, kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayoy, makakapiling natin siya magpakailanman. Tayo ho manandaliang manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, mula sa mga oras na ito po, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay, ang aming kaisipan, ang aming katalinuhan, na ikaw po ang magbigay sa amin ng kalayaan, bigyan ng kalawakan ang aming kaisipan upang maunawaan namin ano ang nais mo para sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo upang maunawaan po namin ang iyong mga salita. Sa aming pamumuhay dito sa lupa, Lord, maramdaman po namin ang patuloy na pagtuturo mo sa amin kung ano ang nais mo mangyari at maipamuhay po namin ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon God. Salamat po, Panginoon. We give you praise and honor to you, Lord God, in Jesus' name. Amen. So yun ho ang sinasabi ho. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayoy, makakapiling natin siya magpakailanman. Sabi nga ho sa aking ginawang outline po, ang pagtitipon sa ulap at tumutukoy sa pangyayaring ipinahayag sa kasalukuyan ay sa kasulatan kung kailan ang mga namatay, kung kailan ang mga ipinahayag sa kasulatan kung na ano po ako medyo na hallelujah yasekira sungararia sangararia. Lord, bigyan niyo po ako, Lord, ng sapat na kapanatagan in the name of Jesus. Haukira sangararia sukira sangara. Lord, ang kapangyarihan mo lamang ang dumaloy at magbigay sa akin ng tamang pronunciation, tamang mga pananalita, Panginoon, upang maunawaan ang bawat isa sa amin, ugad, ang mga salita mo na ipapahayag mo. Gagamitin mo ang aking buhay o ang aking mga pananalita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulitin ko, ang pagtitipon sa ulap ay tumutukoy sa pangyayaring ipinahayag sa kasulatan. Kung kailan ang mga namatay na mananampalataya ay bubuhayin ang mga nabubuhay pa ay babaguhin at ang lahat ng mananampalataya ay sasakalubungin ang Panginoon sa ulap. Sabi dito ho, sinasabi ng iba na ito na ang ikalawang pagparito ni Kristo at ang katapusan ng daigdig. Sinabi po yan sa Matthew 24:30 po. Yun hong
pong 24, nung Matthew 24:30 po, itinakil na po ito ni Roger nung nakaraang linggo po. Pero hindi po ako makaalis-alis po dyan. Dahilan bakit ho? Gusto lang ho natin maliwanagan kung ano talaga ang isinasaad ng Panginoon sa bawat isa ho sa atin. Basahin po natin sa Matthew 24:30. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa ating buhay po, sino po ang pinapatungkulan po ho dyan? Kung sino ho yung darating na? Di ba ho si Jesus Christ po? So doon pa lang po, makikita ho natin, talaga ang Diyos lang po ang nakakaalam at nakakabatid ng kung ano ang nais niyang mangyari ho sa bawat isa ho sa atin. Lalong-lalo na po yung talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ho talaga ho, kung titingnan ho natin, talagang ibinigay na ho sa atin ang mga babala po. Babala po ito sa atin, paalala o reminder po sa bawat isa kung ano ang mangyayari sa darating. So, ito po, sabi nga ho dito, sa tingin naman ng iba, kasi may iba-iba ho tayong mga pananaw sa buhay ho, na hindi dapat ho natin ito pagtalunan. Kasi ho, ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan o kaunawaan, matatanggap lang ho to natin kung tayo ho nagpapasaliksik o humihingi tayo ng gabay sa banal na Espiritu Santo. Sabi ho sa akin, ano ho lang ho to ha, sa tingin naman ng iba, ito ang lihim na pagdating ni Kristo para sa kanyang iglesia bago ang kanyang ikalawang paghahari dito sa lupa. 1,000 taon. Nakapahayag din po yan sa pahayag 22 po. Kaya unawain ho natin ang salita ho ng Diyos kasi pag hindi ho natin maunawaan ang salita ho ng Diyos, doon ho tayo nababalisa o hindi ho natin dapat kumbaga sa dapat na hindi dapat ho natin pagtalunan. Kasi may iba-ibang revelation ho na ipinararating sa atin ng Panginoon. Ang pinakamahalaga ho sa atin ay nagkakaisa tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon ho. Sa pahayag po, puntahan ho natin ang pahayag. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. So dun ho talagang pinapakita na gusto lang ho tayong guluhin ng kaaway. Pero ho kung patuloy ho tayo, dumidipindi, umaasa tayo sa presensya ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu Santo, mauunawaan natin kung ano ang nais ho ng Panginoon sa buhay ho natin. Sige po. Kasi ho, yun ho, i-respeto ho natin ang bawat mga pananaw ho ng bawat isa sa atin. Huwag ho tayo dumipindi ho sa mga naririnig ho natin, dumipindi ho tayo sa nais ho ng Panginoon sa bawat isa ho sa atin, sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Sabi dito, sa mga kabilang sa ikalawang grupo, iniisip ito naman sa another na grupo. Iniisip ng iba na ang pagtitipon sa ulap ay magaganap bago ang 7 taon mahigpit na pag-uusig. Ang iba ay sa gitna ng mahigpit na pag-uusig. So iba-iba ho talaga ho ang paniniwala. Ang iba pa ay sa katapusan ng mahigpit na pag-uusig. So, puntahan ho natin ang pahayag 7:14 po. Sabi ho dito, unawain ho ng bawat isa sa atin, hingi tayo ng wisdom sa Lord na maunawaan ho natin ano ang ipinararating sa atin ng Panginoon. Ginoo, kayo po ang nakakaalam ang sagot ko. Ang sinabi niya sa akin, sila ang mga
nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis niya at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. So sa inyo po, ano ang pagkaunawa ho nyo yan? Di ba ho, magiging malinis lang ho tayo sa harapan ho ng Panginoon kung tayo ho talaga umaasa lang sa ano ang nais ng Panginoon mangyari sa buhay ho natin. Huwag ho natin bigyan ng limitasyon ang ating kaunawaan ho. Unawain ho natin sa pamamagitan, lagi ko ibinabanggit, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Mali po yung sinasabi natin, nabasa ko, nasa liksik ko sa mga internet. Oo, kung aasa ho tayo sa internet, nawawala na ho tayo sa focus natin sa ating pagtitiwala sa Panginoon ho. Kaya ho, basahin, unawain, at maipamuhay natin ang kaloob ng Panginoon para sa atin po. Ito po ang pinaka-ano ho. Actually ho, sabi ko nga, Lord, itong mensahe mo to, kung hindi ho talaga natin bubulay-bulayin o hihimay-himayin, maguguluhan ang ating mga kaisipan. Mahihirapan ho tayo. Pero ho, dahilan ho may banal na Espiritu Santo, kaya ibinigay sa atin ng Panginoon ang banal na Espiritu Santo para maunawaan natin ang hindi ho natin nauunawaan. Nakukuha natin, sabi dito, paraan, sabi, kaugnay na paksa. Inano ko ho yan, paraan ng pagbabalik ni Kristo. Matthew 16:27 po. Ito po. Kaya ho, bigyan ho natin ng laya na kung ako ho ay nagpapahayag ng salita ho ng Diyos, ito na ho ang mangyayari po. Ang anuhin natin ho, Lord, ito ba ho na nababasa ko po? Bigyan mo ako ng kaliwanagan ng kaunawaan para ito ay masundan ko ano ang pinapagawa mo sa akin. Kasi ho, kung tayo ho magdidibatihan, at talaga ho, wala hong mangyayari sa atin. Lahat ho tayo talo. Pero ho, kung nagtutulungan ho tayo para maunawaan ho natin ang salita ho ng Diyos, sama-sama ho tayo, kasama ho ng Panginoon. Di ba ho? Sabi ho dito, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa nito. So, talaga ho, hindi pwede ho tayong magsarili ho ng gusto, kundi talaga ang Diyos ho mismo ang huhusga ho sa atin, hindi ang bawat isa sa atin. Ay, ito kasi ang sinabi ng ganito. Ito ho yung ating ilang ano ho to, na iba-iba ang paniniwala. Pero ang nais ho ng Panginoon, magkaisa ho tayo. Hindi ho tayo magkakaisa-isa. Mayroon man tayo iba-ibang paniniwala kung ano man ho. Mismo ang Diyos ho ang magtutuwid ho sa atin, hindi ang sino mang tao. Yun po. Sa ano naman po, ang muling pagkabuhay ng katawan. Sa Job 26:27 po. Sabi dito, pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas. Ito ho, ibigay ko muna ho ang ano ho sa inyo. Tingnan niyo po si Job. Tingnan niyo po si Job. Dahil lang kilala niya ang Diyos, nung dumanas ho siya ng paghihirap, talaga hong hindi ho siya sumuko o hindi siya bumigay o hindi ho siya nangina. Lalo pa ho siya nagpakatatag. Sa atin ho mga Kristiyano ho, dapat ho makita ho yan sa ating buhay. Na anumang dinaranas ho natin mga pagsubok, dito ho habang nandito tayo sa lupa, walang exempted po. Lahat ho tayo mararanasan po natin ho yan. Pero iba-iba ho ng mga pamamaraan. Ganon din sa ating mga paniniwala ho. So, sabi ho sa 27 po, siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita. Siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik, namasdan ko na siya. Namasdan ko na siya. So, ibig sabihin, kilala na talaga niya ang Panginoon. Kaya anumang dumarating na pagsubok, nagpapatuloy mo siya.
So, salamat ho sa Panginoon. Actually, mayroon akong isang mahaba talaga hong verse na dapat ho natin anuhan ho. Basahin nyo na lang ho. Ay, ito pa pala sa tripa. Si Jesucristo at ang kaharian ng Diyos sa Matthew 17 po. Sabi dito ho, magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang iyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So ano ang pinapaalala sa atin? Rini-remind ho tayo na malapit na dumating ang Panginoon. Kaya ho, kung ano man may mga konting gusot o may mga konting mga katanungan ho tayo sa kaisipan natin, idulog ho natin sa Panginoon kasi siya lang po ang makakasagot, hindi ho ang bawat isa ho sa atin. Di ba po? So, yun ho ang nais ho ng Panginoon. Ito po ang iaano ko ho sa inyo sa number 44. Maaari gawing batayan ng 1,000 taon sa awit 72, 1-29 po. Ito po ay ibibigay kong bawat isa sa atin assignment. Basahin ulit-ulitin ho natin. Kasi medyo ho mahaba ho to na hindi ho dapat ho natin. Medyo mahaba na po ako, pero ho, ito ho ay magiging assignment nyo po. Sa darating ho sa ating personal na pagbabasa ho nito, itanong ho natin sa Panginoon kung ano ang nais ho ng Panginoon sa buhay natin, na maunawaan natin ito ayon sa kalooban niya. Sa pinakahuli po, ito pinakamaganda pong ano ho to. Ang mahigpit na pag-uusig sa Isaiah 24, 17-23 po. Ito po, sabi ho niya, mga tao sa daigdig. Ito po, paalala sa atin po to. Mga tao sa daigdig, naghihintay sa inyo ang matinding takot, malalim na hukay at nakaumang nabitag. Sino mang tumakas dahil sa takot sa balong malalim, doon mahuhulog. Pag-ahon sa balon na kinahulugan, bitag ng ang siyang kasasadlakan, sapagkat mabubuksan ang durungawan ng langit at mauuga ang pundasyon ng daigdig. Ano po ang ipinararating nito sa atin? Ano po ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon? Isang hamon po to sa bawat isa sa atin at paalala na magpakatatag ho tayo. Dapat ho magmalasakitan tayo sa isa't isa. Hindi ho nagbabagsakan. Kasi ho ang pagmamahal natin sa Panginoon, para na rin ho tayo nagmamahalan sa isa't isa. Hindi ho dapat ho magkanya-kanya, kundi nagtutulungan. Na sa bawat isa sa atin, sabi dito, naghihintay sa inyo ang matinding takot, malalim na buhukay at nakaumang nabitag. So ano ho ang hahayaan lang ba ho natin? Na mahulog ang bawat isa sa atin hanggang lahat ho tayo mahulog? Hindi po. Magmalasakitan po tayo. Magmahalan po tayo. Kasi ho, yun ho ang nais ho ng Panginoon. Bakit nung nandoon ho si Jesus Christ, alam mo nung binabasa ko po to, si Jesus Christ ho nung dumanas ho siya ng hirap po sa krus ng Kalbaryo, inuusig ho siya. Pero ho, may sinisi ba ho siyang tao? Wala naman ho eh. Ang ginawa ho ng Panginoon, Panginoon, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So sa atin po, ituro natin, si Sister Edna may ginawang kasalanan, hindi ko siya kayang patawarin. Hindi ganun ho ang gusto ho ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kundi tulungan natin siya. Kung nadapa siya, tulungan natin siyang ibangon. Huwag ho natin hayaan na malublob ho siya sa kasalanan. At purihin po ang Panginoon. Gusto ko lang po maiyano sa inyo. Purihin ho ang Panginoon. Kami ho nasa intercessors. Hindi ko tinataas ho ang grupo ng intercessors. Kami po, bawat isa ho, may mga kahinaan po kami. Pero ho, pag oras ho na may nangyayari ho, hindi ho maganda sa aming kapatid, talagang patuloy namin ipinagpipray at patuloy po namin siyang iniingka
nag-encourage. Hindi ho kami nag-iiwanan, kundi patuloy po kami nagmamahalan at nagmamalasakitan. So, ganun din po ang encourage ko sa bawat isa ho sa atin, na magmahalan po tayo. Kasi yun ang unang-unang utos ng Panginoon. Mahalin po natin ang kaaway. Mahalin natin ang bawat isa. Kasi ganun ang ginawa ng Panginoon. Naging example siya sa bawat isa ho sa atin. Salamat po sa Panginoon. Glory to God po. Hallelujah.